Okay mga kaibigan, kanina po sa unang video, ang pinag-usapan po natin ay yung tungkol sa economic provisions at yung ating pag-aalala tungkol dito. Ngayon, ang pag-usapan naman po natin, yung saligang batas pa rin, yung chacha. Pero ang subject po natin is yung mga kumukontra. Mga kumukontra sa pagbabago ng saligang batas. Na sino-sino ba ang mga ito? Walang iba kundi yung dilawan, pinklawan, mga vloggers ng pinklawan, mga politikong pinklawan, at yung mga DDS, yung Arroyo Duterte Group. Unang-una, itong 1987 Constitution, sino po ba ang gumawa nito? Di ba dilawan? Panahon ni Cory? Kayo ang may gawa niyan. Yung mga provisions dyan, kayo ang may gawa. Ngayon, nagre-reklamo kayo na kesyo mali. Mali yung ginagawa nitong gobyerno. Specifically, tinitira ninyo na naman ay si Martin Romualdez. Are you sure na si Romualdez lang ang may plano niyan? Hindi naman ako masyadong hanga kay Romualdez na maging pangulo. Pero, bakit ba? Kung gusto man niyang maging pangulo, pakialam ninyo. Pwede tumakbo rin kayo. Diba? Ngayon, itong mga kumukontra, unahin muna natin itong dilawan. Na unang-una na ngang pumutak dyan, itong si congressman natin dito sa probinsya namin, itong si Manong Ed Silagman, na kung ano-anong paninira ang ginagawa dito sa initiative na to, na kesyo namimigay daw ng pera, vote buying. My goodness! Manong Edsel, anong vote buying naman ang sinasabi po ninyo? Kung yung napakamura naman ng 100, samantalang ang pagbobotohan saligang batas, pagbabago ng saligang batas. Ang mura naman yan. Hindi ko po sinasabi na tama yung pagbibili ng boto, no? Ang ibig ko sabihin, kung dito nga sa local government, barangay level mismo, ang pinamimigay dito, yung tumakbo ditong yung dalawang naglaban na kapitan para sa barangay chairman, yung isa namigay ng 600, yung isa 300. Ganon po kalaki. Ngayon, itong sinasabi nitong mga dilawan na ito, mga mga pinklawan, na kesyo namimili ng boto, binibili yung tao, constituent na kailangang pumirma, pinapipirma doon sa, ano ba yan? Signature campaign for the change in some of the provisions in the Constitution, 100 pesos. Ang mura naman yan. Kung tutuusin, 12%. Sa 12% ng lahat ng botante, ilang milyon? Baka naman po pamasahe yun. Saan ba magpipirma? Yung pagpirma ba? Umiikot sa mga bahay-bahay? Kumakatok ba sa mga bahay? Kasi dito sa amin wala Ewan ko sa ibang lugar, pero dito sa amin wala. Ngayon, baka naman kung saan yan pipirma, baka naman pamasahe po yun. Pampalubag loob. Hindi naman siguro, mukhang hindi naman yan bribe. Kasi napakamura naman yan. Kung bribe yan, hindi ako naniniwala na bribe yan, ano? Masyado namang, sorry. At ito po, ito ang
ito ang reaction ko dyan sa pagkontra nito mga pinklawan. Bakit kayo kumukontra ngayon? Hindi ba yung mga nakaraang administrasyon sinubukan din na magtsatsa? Hindi nga lang kasi umubra. Kasi bakit? Kasi yung pamamaraan siguro, baka yun ang mali. Ngayon sinasabi niyong maling-mali ang ginagawa ni Romualdez, maling-mali itong ginagawa ng Marcos administration na pagpapapalit ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Unang-una, sino ang may gawa ng 1987 Constitution na yung People's Initiative na yan, kasali dyan sa 1987 Constitution na sinasabi dyan na kung gustong palitan ang Constitution sa tatlong paraan. Na yung isa, yung CONCON, Constitutional Convention, yung isa ano po ba yun, nakalimutan ko, at pangatlo po itong People's Initiative. Na yung mga nakaraan po kasing administrasyon na nagbalak na palitan ng Constitution, ang ginagamit lagi nila ay yung dalawang sistema, yung Constitutional Convention nga. Minsan hindi nila ginamit, hindi nila sinubukan yung People's Initiative. Kasi yung People's Initiative nga, ang talagang pipirma, sasang-ayon, or yung sasang-ayon siyempre ang pipirma, yung mga constituents mismo, yung mga botante, kagaya ko. Pero ang isang tanong ko dito naman, nagiging fair lang ako, no? Kung kayo ay nagpapapirma ng mga a certain percentage of the voters, sino-sino po kaya yon? Pinili ba? Paano yung pagpili ng pipirma? Ang pipili ba? Ang pinili nyo bang pipirma? Yung gusto nyo lang mabigyan ng 100 pesos? Or yung kahit papano, botante na matalino, na naiintindihan kung ano ang pipirmahan niya? Constitution yan, my God! Hindi pa dapat, kung mamimili lang naman tayo ng pipirma, ay kailangan yung nakakaintindi kung ano ang pinipirmahan nila. Konstitusyon. Hindi pa dapat. Hindi ako nang mamaliit ng tao, pero, kung baga, itong pagpapalit ng Constitution na ito, anything na tungkol sa mga initiatives na panggobyerno na ang maapektuhan, lahat po ng mamamayan. Hindi pa dapat yung mga talagang may knowledge, may talino, kaysa yung basta mo na lang papipirmahin ng isang tao dahil siya ay nangangailangan ng 100 pesos. Di ba dapat yung mga intelihente naman ang papirmahin? Ako kahit hindi ako bigyan ng kahit na magkano dyan. Kung para sa ikagaganda ng bansa, hindi ko kailangan yung 100 pesos. Ano yan? Ano lang yan Pambili lang yan ng burger. Hindi ganun. Ngayon, balik tayo dito sa mga kumukontra. Ngayon kayo pinklawan, kayong mga sikat na vloggers diyan na pinklawan, bakit kayo kumukontra? Baka nakakalimutan nyo na nung panahon ninyo, mga pinklawan, dilawan, sinubukan nyo rin na baguhin ang Constitution. Nag-ingay ba kayo nun? Bakit ngayon? Porque Marcos administration ang nagbabalak na baguhin yan. Nag-iingay kayo at kukontrahin ninyo. Kesyo kukontrahin ninyo yung tsa-tsa. Unang-una, hindi pala una, nabanggit ko na kanina, na itong ginagamit ngayon ng Marcos administration na pamamaraan ng pagpapalit ng tsa-tsa. Doon ang tsa-tsa pala. Pagpapalit is change na nga People's Initiative. Na kumbaga, mas maigi ito kaysa doon sa Constitutional Convention na puro politiko rin naman ang gagawa.
Ba't kayo nag-iingay? Porque alam ninyo na kapag hindi na presidential form of government ang gobyerno natin, hindi na kasi kayo makakapaglagay ng kandidato ninyo. Yun lang naman yun eh. Kasi nga, may bala kayo na sa 2028, may patatakbuhin kayong pangulo ninyo. Just like Duterte. May patatakbuhin sila eh. Na gusto nilang maupo, sorry, sa Malacanang. Pare-pareho lang naman. Kumbaga, ang mga objectives ninyo, itong tatlong grupo na ito, Marcos Group, Marcos Romualdez Group, Arroyo Duterte Group, at itong grupo ng Pinklawan, di ba? Pare-pareho lang naman ang objective ninyo. Kung kayo kaya ang nakaupo ngayon, at gagawin ninyo itong charter change, hindi ba't kayo rin ang magbe-benefit? Kayo rin ang magpo-forever na nakaupo? Kung kayo nakaupo, kung kayo ngayon ang administrasyon, syempre gugustuhin ninyo. Wala sa inyong kokontra. Parehas lang kayo ng takbo ng utak nitong Duterte Group. Sabi ni Pulong Duterte, yung mga gahaman daw sa kapangyarihan na gustong manatili, hello, look who's talking. Hindi ba't ganyan din kayo? Tingnan nyo dyan sa Davao. Sino ba ang hari dyan sa Davao? Kailan ba napalitan ang mayor dyan? Mayor, vice mayor. Di ba kayo-kayo din lang, pamilya Duterte? Anong tawag dyan? Hindi yan gahaman sa kapangyarihan na gustong manatili dyan forever? Hello naman, Pulong. Manalamin ka. Magsalita. Kayo nga dyan, kaya nga sinisiraan ninyo si Bongbong Marcos dahil gusto ninyo ang iupo yung kapatid mong si Sara, di ba? At kapag kayo na nakaupo, marahil gagawin nyo rin itong ginagawa ngayon nila Martin Romualdez, itong People's Initiative. Bakit noon hindi nyo yan ginawa? Ngayon, nakakita kayo ng pagkakataon na yun naman pala dapat ang mas tama. O pag naupo kayo ang naupo, maaaring yun ang gagawin ninyo. Baka mas malaki pa sa 100 pesos ang ipimumudbud ninyo. Baka libo-libo, ang dami nyo pera eh. Itong Duterte, nung nakaraan, nagbago na yan ng statement tungkol sa destabilization against Marcos, doon sa pulburon video, kesyo kamping-kampi na niya sa Marcos, kay Bongbong, na gusto nga niyang makipag-usap. Tapos just a matter of 2-3 days, ayan na naman. Parang bata na nagpalabas ng litrato na kumakain ng pulburon. Kung tutuusin, parang napakasimpleng litrato. Ano ba naman yung kumakain ng pulburon? Pero, excuse me, alam namin kung anong ibig sabihin nun. Tanga na lang, yung hindi makakaarok kung anong ibig sabihin nung ipinost ni Jay Sonsa. At bakit si Jay Sonsa ang nagpost? Sino ang kumuha ng litrato? Hindi naman siguro si Jay Sonsa. Maaring yung asawa o yung anak ang kumuha o katulong. Tapos ipinasa kay Jay Sonsa. Oh. Kung walang kung walang malisya, bakit kung kayo ang kumuha ng picture, bakit hindi kayo mismo ang nagpost sa ninyo, sa account ninyo? Bakit kailang dumaan pa kay Jay Sonsa? Kaya itong Duterte na to, hindi talaga ito dapat pagkatiwalaan eh. Sabi ko na eh. Kaya yung press conference na yun, katarantaduhan yun eh. So ngayon, ito pong mukhang magsasanib puwersa na Pinklawan at saka Duterte Group. Kung
magsasanib puwersa ba? Well, ano ang gagawin? Kung magsasanib puwersa kayo, magrarally? Ang gagawa ng desisyon yung mga nasa kongreso Ilan ba ang mga congressmen na kontra dyan? Kahit na ano pang gawin ninyong ngaw-ngaw dyan, alam mo, kaya kayo maingay kasi naiinggit kayo. Yun lang po yun Naiinggit itong mga nag-iingay na to. Inggit ito sa mga Marcos Romualdez. Ngayon, kayong pinklawan kayo, teka. Ang iingay ninyo, kontra kayo ng kontra dito sa Marcos administration. Di ba, nakalimutan nyo na ba? Nung pinatalsik ninyo, yung Marcos Sr., di ba kayo ang nagpatakbo ng Pilipinas? Ano nangyari sa bansa natin? Umunlad ba? Umunlad ba? Binigyan kayo ng pagkakataon more than 30 years. Dahil ayaw ninyo sa pamamalakad ng Marcos, pinatalsik ninyo. Gusto ninyo kayo. Pinagbigyan kayo. Sa totoo lang, pwedeng gawin ni Marcos na bombahin kayo dun sa EDSA Pero hindi niya ginawa. Sige, pagbigyan kayo. Baka sakaling mas mapaganda ninyo yung bansa kaysa dun sa ginagawa ng Marcos. Ano nangyari sa bansa natin? Hindi, wala naman nagbago. Hindi, mayroon nagbago. Ang mga nagbago po, nung pumalit ang Pinklawan sa gobyerno, yung mga government properties ay pinagbebenta nila. 'Di ba? Pinagbebenta. Mga government properties na pinaghirapan ng Marcos na itayo pag-aari ng government. Nung sila kayo ang pumalit, kayo mga Pinklawan kayo, 'di ba pinagbebenta ninyo? Nasaan yung perang kabentahan? Pinagsiniraan nyo pa ng todo-todo yung Marcos na gumagawa ng alam ninyo, kung sa pagiging makabayan lang, wala kayo sa kalingkingan ng pagiging makabayan ng Marcos Sr. Ito mga naninira ito sa Marcos Sr. Mga bulag, tanga. Marami dyan na mga sikat na mga vloggers na ang yabang, na akala mo siya ang pinakamagaling. Pero, bilib naman ako, pinafollow ko rin nga Magaling man. Kaso, ang hindi ko sa kanya gusto, ang tingin niya kay Marcos talagang masama. Siya yung typical Pinklawan na talagang hanggang ngayon, nire-regard niya si Marcos Sr. na magnanakaw at diktador. Napakalaking katangahan, mga kababayan. Ilang kaso na ba ng Marcos ang napawalang sala? Tapos yung pagiging diktador na hindi naman magagawa ni Marcos nang mag-isa niya na inaproba nung, di ba? Inaproba naman nung kongreso So anong sinasabi ninyo na diktador si Marcos? Mas diktador ito si Duterte at si Cory. Di ba? Ang tatanga ninyo, Pinklawan kayo. Ayoko naman sana na magsasalita ng tanga sa kapwa, pero nakakainis kasi. Hanggang ngayon, nagtatanga-tangahan, nagbubulag-bulagan, samantalang matatanda na ang mga taong ito na inabutan na nila. Inabutan na yung panahon ng Marcos nung martialo. Talo pa kayo ng mga kabataan ngayon. May mga vloggers na bata ngayon na nagising sa katotohanan, na nag-iba yung tingin nila sa Marcos Sr. kahit na ang itinuro sa eskwelahan ay masama si Marcos. Di ba? Ang dami dyan ng mga kabataang vloggers na pro-Marcos kasi nakita nila na mali pala yung itinuro sa kanila sa eskwelahan. Pero itong matatanda na to, naturingang may mga edad na,
Wala pa ring pagbabago sa mga takbo ng utak. Kayo mga dilawan na vloggers kayo, naiinggit lang kasi kayo. Kaya kayo nag-iingay kasi, kumbaga, mawawalan kayo ng chance na maiupo yung kandidato ninyo na pangpangulo. Yun lang yun. Ngayon po para pa kayong pumapabor na kay Sara, na kung gagawin daw ni Romualdez ng Marcos government, itong Chacha, hindi na daw magkakaroon ng pagkakataon si Tulfo at si Sara na maging pangulo. Excuse me. Kung si Tulfo lang naman, di hamak na mas okay si Romualdez? Dahil trained din ito. Galing ang training nito mula din doon sa Marcos Sr. Ipinasa kay Bongbong. Ipinapasa ngayon ni Bongbong kay Martin. Ako inaamin ko na mukhang mahina at walang gaanong charm sa tao dahil sa pagiging mayaman. Bakit? Si Sara Duterte ba? Hindi yan mayaman? Ngayon sinasabi nitong vlogger na ito na hindi na magkakaroon ng pagkakataon maging pangulo si Tulfo at si Sara na mas mataas pa sa survey ang rating ni Tulfo at ni Sara kontra kay Romualdez. Oo nga, kasi nga tanga ang tao. Yung mga sinorbe, ewan ko kung sino ang sinorbe nila. At ang boboto lang kay Tulfo na maging pangulo ay pure tanga. Tanga. Kilalanin nyo nga. Tingnan nyo na lang dyan sa Senado kung anong pinaggagawa niyan dyan. At mas lalo naman itong si Sara. Hoy, mga vlogger na pinklawan. Gusto ninyo? Mas gusto ninyo si Sara kaysa kay Romualdez? Kasi ngayon kinukontra ninyo ang Chacha dahil hindi na raw magkakaroon ng pagkakataon yung iba. Hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Sara Duterte na maging pangulo. So ibig sabihin, mas pabor ka na Duterte ang umupo sa Malacanang kaysa kay Romualdez? Na itong si Romualdez kahit papano ang mga pulisiya nito ay manggagaling din, itutuloy din lang ang mga policy ni Bongbong Marcos. Tama hindi, mga kababayan? Kaya ako, kahit na hindi ko masyadong gusto yung economic provision na 100% ownership ng foreign investor, kung ang magiging epekto ng charter change na ito ay mapigilan ang pagiging pangulo ni Sara Duterte, ay okay sa akin yan. Dahil kung papiliin tayo between Romualdez and Duterte, sino po ang mas okay? Sige nga. Kaya okay na sa akin ng Chacha. Kaysa naman maging pangulo pa ang Sara Duterte. Gusto ninyo pinklawan? Tama. At ito namang Duterte Group, nagkaroon na kayo ng pagkakataon noon. Panahon ni Arroyo, panahon ni Noynoy, at panahon ni Duterte. Di ba sinubukan ninyo na palitan yung konstitusyon? Ano nangyari? Lahat kayo nagbalak. Lahat naman kayo nagbalak na palitan yung konstitusyon para sa mga sarili ninyo. Para sa mga pansarili ninyong interes. Yun nga lang kasi mali yung paraan ninyo. Ngayon, People's Initiative. Natatakot kasi kayo na baka nga matuloy itong charter change at mananatili na sa pwesto itong Marcos Romualdez. Mas gugustuhin ko naman na sila na lang ang magpatakbo ng Pilipinas kung ang itutuloy nila ay yung pamamahala ng Marcos Sr. Kaysa naman pamamahala ng Duterte at Arroyo. Kore, mag-isip-isip nga tayo mga kababayan. Ito mga kumukontra na ito sa Chacha, kapag hindi natuloy ang Chacha at nagkaroon ng presidential election sa 2028 at nanalo itong Sara, sige nga,
Dahil kung maglalaban si Sara at kandidato ng, sino ang kandidato ng Dilawan, baka talunin kayo ni Sara. Gusto nyo yon? Mas gusto ninyo na ganyang klaseng tao ang magpalakad sa bayan natin na pro-China? Mag-isip-isip nga kayo bago kayo kumampi, bago kayo kumontra dito sa Chacha. Isipin ninyo ang magiging epekto. Epekto kung matuloy ang Chacha at ang epekto kung hindi matuloy. Yan ang isaksak ninyo sa utak ninyo. Mga pinklawa na mga may edad na, kasing edad ko, umabot doon sa Marcos regime. Puro kasi kasamaan ng Marcos ang nakikita ninyo, yung kabutihan hindi nyo nakikita. Mas pabor kayo sa Duterte? Mas pabor kayo sa Aquino? Oh well, bakit naman ka nga kasi? Anong nakuha nyo sa Aquino? At ngayon, sa Duterte naman kayo? Yung mga takbo ng mga utak ninyo ang naglalason. Kayo mismo ang naglalason sa utak ninyo. Hindi ninyo talagang aralin. Hindi ninyo matanggap na may kabutihang ginawa si Marcos. Hindi ninyo matanggap na si Marcos Sr. ang pinaka-the best na naging Pangulo. Hindi ninyo kayang tanggapin eh. Sobra kasing mga inggit ninyo eh. Alam mo, kung hindi lang pinatalsik si Marcos Sr., mas gugustuhin ko pa na siya ang nagtuloy-tuloy hanggang namatay siya. Nagpapatakbo ng bansa natin. At nag-anoint siya ng kung sinong kandidato na susundan yung kanyang mga ginawa. Kaysa yung papalit-palit tayo ngayon, iba ang Pangulo, iba ang pulisiya. Sa susunod na 6 years, iba na naman. Tingnan mo nangyari. Nung pumalit ang Duterte, 6 years, anong nangyari sa teritoryo natin? Kaya sa totoo lang, hindi po maganda ang papalit-palit. Dahil iba-iba ang karakter, iba-iba ang mga policies. Mas gugustuhin ko pa na isa na lang. O isang pamilya. O hindi man isang pamilya, kung wala nang tagapagmana, edi iba namang tao. Pero the same policy. Kaysa yung paiba-iba. Tingnan mo ngayon, ang daming ginagawang mga improvements ni Bongbong Marcos. Sa palagay nyo ba, pag pumalit si Sara Duterte, itutuloy niya yan? Siyempre, iba naman. Yung pamamaraan ng tatay niya, ang gagawin niya. Dahil sa totoo lang, hindi naman si Sara magpapatakbo, kundi yung tatay niya. Gets nyo? Mariusip, bago kayo kumontra dyan sa Chacha, isipin ninyo yung magiging resulta o magiging kapalaran ng bansa natin kapag natuloy o hindi natuloy itong Chacha ngayon. Get it? Okay mga kababayan, na medyo nai-intense na ako, kaya thank you for watching and I will see you in the next vlog. Peace!